So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. Itong video na to is about to sa commonality. So, yung commonality ng babae at lalaki. Sa totoo naman talaga, wala naman talagang in common yung babae at lalaki. Yung sa pagpili niya ng lalaki is base siguro sa, hindi siguro, base sa alpha fox or beta box. Yun lang naman talaga eh, sa hypergamous nature nila eh, which is alpha fox or beta box. So kung iisipin mo, babae at lalaki is wala talagang in common. Um, ano lang sila, complementary sa isa't isa. Meaning is, dahil yung babae ay nabubuntis, nanganganak, so ang main purpose niya lang talaga is household chores lang talaga. Doon lang talaga siya masaya sa pag-aalaga ng bata. Tsaka papaganda na rin siguro para i-please yung asawa niya. Yun talaga doon talaga siya sasaya, yung babae. Tsaka sa hahanda ng mga pagkain para sa asawa at anak nila ng mga babae. So, kung isipin mo, yun lang talaga ang pinaka main na magpapasaya sa babae. Ngayon kasi, tatrabaho, gusto nila maging lalaki. Pagta-travel, ano ba yung travel na yan? 'Di ba, yung travel na yan sa unang panahon, trabaho ng lalaki yan. Kaya naman nagta-travel yung lalaki is para mag-scout kung saan makakakuha ng pagkain or saan makakakuha ng lugar na masisilungan na komportable at safe. Basically, yung babae yung pagta-travel nila, wala naman talagang purpose eh. For the sake lang na magpa-cute, magpaganda, yung ganyan. Tapos, yung mga entertainment na sa lipunan natin, social construct lang yan. Kasi nga, para ma-divert ang lahat ng mga tao sa main purpose ng life, which is survival and procreation lang. Outside dito sa dalawa na to, lahat ay distractions. Kagaya na itong social media, entertainment, panonood ng movie, para ma-divert yung mga tao sa totoong katayuan nila, which is yun talagang main purpose ng life, survival and procreation. Kaya pansinin mo, wala talagang in common yung mga babae at lalaki talaga. Sa lalaki naman, ang purpose talaga nila is mag-procreate, spread yung seed nila, tsaka um, makapag-provide para sa mga anak. Yung paghahunt, yan. Pagta-travel, yan. Trabaho ng lalaki yan, yung pagta-travel. Para makahanap kung saan may safe na lugar, tsaka saan may mahahunt na mga hayop para may makain. Or pagpapa, pagpapalaki ng mga fruits and vegetables, mga gulay at prutas. So, yan. Yan talaga yung totoong mga role ng babae at lalaki. So kung titingnan mo, opposite, 'di ba? 'Di ba? Wala naman talaga silang in common. Yung sinasabi ko dati na commonality is yun yung dahil social construct na nga tayo, nasa lipunan tayo. So yung commonality, meaning yung mga average ng socio-economic, sila magkasama, yung mga blue pill na tao na mag-isip, sila yung magkakasama. Tapos yung mga black pill, yan, tayo. May kasama na ring red pill to kasi red pill din naman kasi parang ano na rin yan eh, surface level yan ng black pill. So, yan, tayo magkakasama dito. Kasi sa knowledge to commonality. So, yung hypergamous nature ng babae, which is alpha fox or beta box lang, yun talaga yung main strategy nila. Na-attract sila sa commonality nila na features, facial features. Kasi nakikita ko yan sa pattern eh.
Usually na-attract yung babae sa kapareho niya rin ng features. Kunwari, Asiano, mas attracted yung Asiano sa kapwa Asiano or Filipino, mas attracted sa kapwa na Filipino. Ayaw nila mahaluan ng ibang lahi. Kung mga puti, gusto ng mga puti, kapwa puti lang din. Mga itim, gusto nila kapwa itim. So, tribal. Kasi, ang commonality na yan is para makasurvive ka. Yan yung sa unang panahon kahit naman ngayon eh. Ngayon kasi may social construct na, may hobby-hobby pa naka-bullshitan. O anong trip mo, pati yung fashion, nagiging ano na rin yan. Culture, yun pala yung sinasabi nila, culture. Meron tayong culture kasi yung culture is cult. Ibig sabihin kulto. So, yan, social construct na rin yan. Kuwari, mahilig kayo sa mga rock bands, magsasama-sama kayo. Nung unang panahon, wala namang ganyan. Sa mga babae naman, yung mga ginagawa nila ng mga hobbies, interests, walang purpose yun. Ginagawa lang nila yun for the sake of buying time, distraction, entertainment, tsaka maka-attract ng suitable partner or na magsusuit doon sa hypergamous nature nila. Bakit sila nag-aaral? Gusto nilang pumera kasi gusto nila ma-attract yung lalaki na may pinag-aralan din tsaka yung mas mataas yung socioeconomic socioeconomic status. Tapos, bakit sila nagta-travel? Kasi gusto nila ma-attract yung lalaki na na mahilig mag-travel din. Pero walang purpose yun Walang purpose. Pansinin mo yung travel nila. Tapos nakabikini sila, two-piece, magpipicture lang. Na walang purpose yung mga ginagawa ng babae. Ang magpapasaya lang talaga sa kanila is yung nature nila. Which is mag-alaga ng bata, anak, mag-reproduce, tsaka um, panatiliing malinis yung bahay at safe sa loob ng tahanan. Kaya ang iilaw ng tahanan yung babae, 'di ba? Lalaki, haligi. So, kasi siya yung may-ari ng bahay, yung lalaki. Tapos siya rin nagpro-provide, kaya haligi, parang pundasyon, ganun. So, kung iisipin mo, wala talagang in common yung lalaki at babae. Kaya nga dun sa mga videos ni Sandman dati, meron akong episode na napakinggan na chameleon daw yung babae. Usually lahat ng trabaho na sa lipunan is pang lalaki talaga. Kahit yung kurso ko nursing, unang nurse is lalaki dahil sa gera yan. Tapos in-infiltrate ng babae. So lahat ng trabaho talaga na pang survival is pang lalaki lang talaga. Ang pinakatrabaho lang talaga ng babae is magpalaki lang talaga ng bata tsaka magluto. Magluto ng pagkain. So, tsaka yung mga labada, ganyan. So, yun lang talaga trabaho nila. Tsaka dun din sila sasaya. Ngayon kasi maraming distractions Ang dami nang bumubomba na social construct sa atin. So, walang purpose yung mga ginagawa ng babae talaga. Yung mga travel-travel, pag-aaral, tsaka pagkatatrabaho. Wala talagang purpose yan. Ang main purpose lang talaga niyan is maka-attract ng alpha male na mag-provide sa kanila. Or alpha fox or beta box. Yun lang naman yun Kaya nila ginagawa yung mga yan. Pero yung lalaki, may purpose yun. Bakit ba gumagawa ng mga music yung mga lalaki? Bakit sila nagpapakadalubhasa sa skills ng carpentry? Tapos kung ano-ano pang skills dyan. Actually, pagiging musikero tsaka artist, skills din yan. Bakit ginagawa ng lalaki yun? Kasi ang main purpose talaga nun is entertainment para hindi malumbay yung mga lalaki habang nag-aantay sila ng may mahuhunt tsaka pag nag-travel sila meron silang aliwan pag napagod sila sa paghahanap ng safe na lugar.
So, kaya kaya mas maganda talaga pagka mag-focus ka na lang talaga sa sarili mo for survival. Tapos, pag may umaligid sa'yo na babae, is minimal investment at minimal effort na lang. Kasi wala naman talagang in common yung lalaki at babae. Kaya ka-bullshitan yung knowing to know stage. Di ba yung mga knowing to know stage? Ka-bullshitan yan eh. Kaya naman, ginagawa ng babae yan, yung knowing to know stage. Kasi, para yan sa beta box for future provider and provision. So, pagka nandun ka sa knowing to know stage, beta box ka. Kasi pagka alpha fox is walang knowing to know stage yan. Kasi ang mag-a-adjust doon is yung babae. Kasi nga, siya yung pupunta sa'yo. Ia-adapt niya yung mga hilig mo. Kasi ikaw nga yung gusto niya eh. Dahil gusto niya yung may genuine desire sa'yo. Kaya ia-adapt niya. Yan yung sinasabi nilang chameleon side. Yan din yung hypergamous nature ng babae. Na gagawin nila yung lahat para ma-please nila yung alpha nila. Yung gustong-gusto nila, yung may genuine desire sila. Kaya nga, merong mga babae na nag-i-stay sa relasyon kahit na nangangaliwa yung lalaki or maraming multiple partners kasi nga gusto talaga nila yung lalaki. Sinabi ko na rin sa inyo yan dati, kung hindi marunong magluto yung babae, aaralin niya yan para sa'yo. Kasi nga, ikaw yung gustong-gusto niya talaga. Gusto niya, may genuine desire siya sa'yo. Ikaw yung alpha niya. So, yung mga knowing to know stage, yung mga nanliligaw, beta box yan. Pag knowing to know stage, yung mga ano hilig mo, ganyan. Inaalam ng babae, tas parang wala siyang interest. Gusto niya lang talaga yung pera mo. Tsaka malalaman mo yan eh pagka nakarami kang dates tapos di ka niya binibigyan ng SEX. Ibig sabihin hindi genuine desire yun. Ang genuine desire is usually unang meet pa lang yan mag-SEX na kayo. Actually wala nga label yan eh. Sa totoo lang eh. Na naging kayo na lang talaga eh. Dahil gusto nung babae yung lalaki. May pagnanasa siya doon dahil pogi. Tapos sabay yung lalaki, trip naman yung itsura nung babae, kaya nag-i-stay siya. Pero, pero open pa rin yung lalaki na yon sa multiple partners. Kasi, pogi siya eh. So, ganun yun. Tsaka, wala din naman masamang maging beta. Kasi, naanuhin ko to sa lipunan eh. Kasi ang daming gusto maging alpha eh. Kahit ako sabihin ko hindi naman din ako alpha eh. Beta rin naman ako eh. Kasi ang totoong alpha talaga is yung marami silang naaanakan. Eh ako wala naman ako naanakan. So beta rin ako. Ang alpha kasi focus nila is magparami lang talaga ng anak. Yun talaga yung main purpose nila. Na tatay ko siguro alpha kasi marami siyang naanakan eh. 4 eh. So, tapos sa una, 4 pa na anak. Tapos tig-isa dun sa dalawa. Tapos dalawa kami. Dami kong kapatid sa labas, promise. So, yun yung yun yung talagang na walang masama maging beta. Basta nasusuklian yung mo. Yung, anong tawag dito? Yung investment mo. Kaya dito sa Blackpill, sinasabi ko sa inyo is, yung, anong tawag dito? Yung minimal effort at minimal investment. So, yun yung dapat mong gawin. Pagka sa tsaka mapapansin mo yun, pagka minimal effort at minimal investment ka sa babae, dun pa sila magkakagusto sa'yo. Kasi parang scarce ka. Psychology trick din yan eh. Pero applicable lang yan sa high-tier normie tsaka pogi. Kasi kung gawin mo yan, di ba sabi ko nga walang game sa looks mo. So, gagawin mo yan kung pangit ka, tapos normie ka, hindi ka kawalan kasi marami naman nag-hit sa kanila.
na willing mag-simp. Kaya nga sabi ko mag-focus na lang din kayo sa talagang survival nyo. Tapos kung may aaligid sa'yo, dapat siya talaga yung mag-proof na gusto ka niya talaga. Kahit naman beta ka, may magkakagusto pa rin naman sa'yo na genuine desire din eh. Kasi 'di ba sabi ko nga, yung age ng babae is nagbabago yung preference nila. 18 to 25 is alpha. Um, 25 pataas is beta, beta na yan. Yan na yung beta stage na ano. So, yung alpha is yan yung ano, nagpaparaming inaanakan, nagiging single mother. Yan yung mga 18 to 25. 25 pataas yung nakataka sa ano, yung hindi na anakan ng alpha. Mapupunta yan sa beta na ano, na lalaki. Which is yung pang long term talaga para maano, tuloy-tuloy yung takbo ng lipunan. Kasi kung lahat alpha, di wala walang order, walang order. Kaya naman ganyan eh dahil may order eh. Ano ba useful ng beta? Para merong magtrabaho sa lipunan. Kasi meron silang asawa at anak na bubuhayin. So hindi sila pwedeng huminto sa pagtatrabaho. Eh ano ba ginagawa ng alpha? Mali kasi yung perception ng ibang lalaki na alpha daw, mga bomb lahat. Hindi naman ganun yun. Mas maraming ang alpha na pogi na successful dahil sa halo effect nila. Merong mga ngilan na pogi na bomb. Yan talaga yung super taas ng testosterone nila na talagang parang ayaw talaga nila yung mga trabaho na yan. Tinatamad sila kasi feeling nila talaga na parang slave sila. So, merong mga ganyan talaga na alpha. So, iba-iba rin yan. Pero, yung misconception kasi ng mga lalaki is, iniisip nila, mga alpha na pogi, yung genetically superior, is bomb. Which is, hindi mo naman nakikita yan. Wala nga akong nakikitang poging tambay eh. Usually, nakikita akong pogi, ano eh. Mga tambay, mga ano, below average eh. Kasi yan yung mga nare-reject sa lipunan eh. Promise, wala akong nakitang poging tambay. Kahit na sabihin mo na walang trabaho yung alpha, may ginagawa pa rin siya sa buhay niya. Meron akong ah, kapitbahay na model, 6 foot siya. Maputi. May naanakan siya sa una niyang babae. Eh, hiniwalayan siya kasi nga, wala naman siya stable na job eh. Model lang siya. So, hindi naman everyday yung trabaho ng model. So, mahina kita. So, at least may something going on sa buhay niya. Yun kasi yung misconception ng ano eh. Actually, mas marami nga successful na alpha eh. Yung mga genetically superior. Dahil nga sa positive halo effect. Yung positive reinforcement, encouragement, tapos praises, tapos mga attention na nakukuha nila. Which is, attention is equals to money. So, pag nakuha mo attention ng mga population, depende na lang yan sa strategy mo para gawing pera yung attention ng mga tao na yan. Yung mga artista, model, tapos sabay yung mga pagiging doktor. 'Di ba? Marami rin mga poging doktor, mga buff pa nga eh. Yung dentista ko na ano dito, may tsura rin siya, high tier normie, tapos malaki yung bicep niya. So, nag-gym siya. So, yun yung ano, na ano talaga, successful din naman yung mga alpha. Yun yung misconception ng mga karamihan kasing Pinoy na, sa pogi, tangin na, um, saglit lang yung babae. Oh, kasi ganito, ganyan. Madali lang. Oh, totoo naman yun. Merong bomb talaga na alpha na ano, na makakadagit talaga ng mga babae na prime age talaga. Kasi yun yung gusto nila eh. Pero, outside ng prime age, medyo nag-iisip na yan eh. Kahit sabi mong pogi ka. Oo, kailangan high tier normie, at least high tier normie yung mukha mo.
Kasi ganito yan, may na-experience na ako niyan, kapitbahay ko rin. Kasi may pinaupahan kaming bahay. So, pangalan na itong babae na to is Lisel. So, maputi siya. Tapos, pinupormahan siya ng model, Paulo. Tapos, meron siyang asawa na Lebanese. Lalaki, provider, beta provider. Nagstay pa rin siya doon, di siya nagpatira doon sa pogi na model kasi nga alam niya na walang pera. Ba't ako yung papatol dyan? Wala namang pera yan. Kasi yung edad ng babae is 25 pataas na tsaka may anak na siya. Mabababoy lang siya. So, depende yan sa edad. Tingnan nyo yung age ng babae pag namimili yan. Usually is 18 to 25 is wala pa yung sense na kasi marami pa silang hit. Ibig sabihin, mga attention. Marami silang beta orbiter, emotional tampon, simp na manlilibre sa kanila, left and right, multiple dates. Yan. So, hindi pa nila na nare-realize yung totoong kalagayan nila or totoong purpose ng buhay, which is survival and procreation. Nalimutan nila yung procreation side, which is in the end naman, yun din yung magpapasaya sa kanila. So, wala talagang in common yung lalaki at babae. Complementary lang tayo dahil pag nagsama yung lalaki at babae, nagkaanak yan, complement. Babae yung nasa bahay mag-i-stay, gagawin yung mga household chores, tapos yung magluluto, maglalaba, tapos alaga ng bata. Yung lalaki, siya na bahala sa pera, tsaka magkaroon ng mga properties or resources, or siya yung magpro-provide ng tsaka protector na rin, 'di ba? Isa pa 'yon, 'di ba? Protector din yung lalaki. Kung meron diyang mga ibang lalaki rin na parang aggressive na magiging threat para patayin yung genetic line niya. Kagaya nung nanay at anak, yun, yung asawa at anak niya. Which is yun yung genetic line ng lalaki. Kaya proprotektahan niya yan. Kasi siya rin yun eh. Dun sa offspring niya, magtutuloy yung genetic line niya. Kaya protector ng lalaki. Yun talaga purpose nun. So, kaya yan yung isa pa yun. Sa mga nadidate mo, mapapansin mo, kung may nadate ka, wala talagang in common yung lalaki at babae. Usually, yan nag-a-adjust yung babae kung gustong-gusto ka niya talaga. Tapos, pagka hindi ka niya gusto, ikaw mag-a-adjust. Ikaw yung pupunta sa side niya, which is hindi siya ideal. Dahil gagawin kang utusan silbidor. Tapos, mabilis ka lang niya iiwan. So, depende pa rin yan sa edad na alpha fox, beta fox, yan yung mating strategies nila, which is naka-wired yan sa nature nila or biology, genetic determinism. So, kaya sa lalaki is wag kayo papatol ng mga 30 above na or kahit 28 na above. Depende pa rin yan sa edad nyo Kasi kung 60 na kayo, dapat mag-stick pa rin kayo dun sa ganun. Sa kung companionship lang habol nyo, pwede nyo patulan yung mga 30 pataas. Kasi hindi naman kayo mag-aanak eh. Pero kung habol nyo reproduction, ang mas maganda talaga 18 to 28, mga ganun. Kasi may aalamin mo pa yung ugali eh. Kung may daddy issues ba yan, di ba, yung babae. Tsaka yung niya, yung ugali niya kung talagang siya, masama ugali, controlling, ganyan. So, yun yung mas magandang gawin. Kung gusto nyo pa makipagrelasyon, kung ayaw nyo, di mag-focus na lang kayo sa nyo, survival nyo. Pumera kayo para makaalis kayo sa pangingimpleo. Wala akong naisip na business siguro. Kaso madali lang sabihin yung business eh. Kasi yung mga influencer, hindi nila sinasabi yung hustle talaga nila na 24/7 talaga yan.
Actually, mas matrabaho yung business kaysa pangingimple eh. Kasi merong business yung kuya ko eh. Kaya alam ko yan eh. Pero mas maganda is malaki talaga yung kita niya kumpara sa pangingimpleo. Kung nasa Pinas ka, kung nasa abroad ka, mas malaki kita na nasa abroad, syempre. 150 plus ba naman eh. O kung seaman ka, 80 hanggang 120. O, di ba? K yan ah. Consistent yan ah. Hindi, kasi business may matumal na buwan, di ba? Pag nag-abroad ka, consistent yan every month, 120, 120k, 120k. Kaya yan yung ano, wala talaga in common yung ano, babae at lalaki. Kaya yung knowing to know, yung sinasabi ng babae na knowing to know, kabullshitan yan. Pag knowing to know na, tingnan mo edad niyan. 25 pataas na yan. Pag yung knowing to know, 25 pataas na yan, promise. Kikilalanin or tingin niya sa'yo mababa kasi ina-assess niya pa mas better pa rin ako dito sa lalaki na to. Pansinin mo yung ano si Richie Rivero lumuhod, 'di ba? Would you be my girlfriend? Mangyak-ngyak pa si Andrea Brillantes. Yung 5'10" na lalaki, naka Alpha Sigma pa yung t-shirt. Yung naka-yellow, naalala nyo yun, yung pinost ko na short clip. Lumuhod din yun, no? Magpapakasal. Alam mo yung reaction ng babae. Hindi natuwa eh, nabuisit eh. Nabuisit eh. Bakit niya ginawa? Parang feel ng babae na embarrass siya. Hindi niya deserve yung ganun na ito simp na to kung lumuluhod-luhod sa akin. Kaya sinasabi ko sa iyo yan, looks talaga. Yung treatment sa'yo is base sa looks. Dahil yung lalaki is below average yung looks. Matangkad siya. Matangkad talaga siya, 5'10" eh. Tapos, below average yung looks. O yun, yung treatment niya, na-reject siya sa harap-harapan sa maraming tao. So, kaya yun, wag na kayo pumatol ng mga matatanda. Kung may aaligid sa inyo na yung mga 28 pataas na. Kasi kikilalanin mo yan. Alanganin mo, pagkakilala nyo, wala pa kayo isang buwan, anakan mo na. Tapos mamaya, ireklamo ka sa tulpo dahil average looking ka lang. Hindi ka naman Chad. Kung Chad, makakalusot ka pa. Kasi meron nun yung Espanyol. 21 years old yung Espanyol na lalaki, 3 inanakan niya. Pero yung babae, habang nagrereklamo sa tulpo, may spark pa yung mata, nakangiti. Tapos sinabi, basta magsustento lang siya kahit 1,000. 1,000 kulang yun ha. Ganun talaga nakakatakas kapag pogi ka. Yung pogi, pinipilit ni Tulfo na magtrabaho. Pero may bias na rin si Tulfo doon. Kasi nga, foreigner yun, na puti, na sabi niya, magtrabaho ka na lang. Gusto mo, dito ka na lang magtrabaho eh. So, yung treatment talaga ni Tulfo dun sa lalaki, formal pa rin kasi pogi eh. Biruin mo, yung ibang lalaki sa Tulfo, minamaliit ni Tulfo eh. Kasi yung treatment talaga base sa looks. Yun, foreigner eh. So, nire-respeto. So, yun yung patunay talaga ng treatment ng tao is base sa looks. Biruin mo, nakabuntis na yun, 3 ah. Pero malumanay si Tulfo. Pero sa ibang lalaki na nagago, didemanda kita, papakulong kita. Yun nga, inalok lang magtrabaho. Gusto mo magtrabaho ka pa dito. Cope. Daming cope dito eh. So, mabalik tayo dyan. Wala talagang in common yung Kaya kahit na anong edad pa niyan ng babae na yan, kuwari yung age gap, 17, wala naman talaga in common yung lalaki at babae in the first place. Kaya okay lang din yan. Kaya sinabi ko sa inyo, huwag kayo papatol ng matanda na.
Kasi gagawin na lang kayo niyang future investment. Usually, wala nang genuine desire yan pagka 28 above na. Kasi 10 years lang yung ano nila eh. Tinatawag na hope pace. 18 to 28 lang. Yan yung sabi niya ni Rolo Tomasi. Pero sa akin, 25 yan. Sa akin yun 25. Kasi napansin ko yan eh. Yung pattern. Pagka 27, medyo, alam mo na, maaga na yung ifipa ni face nila eh. Kay Rolo kasi 28. Sa bagay, huli na rin siya sa generation ngayon eh. Dahil 2011 siya nag-start eh. Nung nilabas niya yung book na yan. Ngayon kasi 25 pa lang. Kasi nalaman ko to eh. May naka-FWB ako dati na 23. Tapos pagpatong niya ng 25 na parang naghahanap na siya ng lalaki talaga na magsisettle sa kanya. Gusto niya magkapamilya at ngayon 28 na siya. Ganun kahirap. Kaya kayo yung mga below average saka normie. Alam ko yung katayuan ng babae mahirap din, promise. Mahirap makahanap ng talagang siseryosohin sila na hindi sila ihihit lang. Mahirap din sa kanila kasi biruin mo 23 siya noon. Tapos ngayon 29 na siya. Ganun kabilis yung panahon. Nag-ifi-funny face siya ng 25. Hanggang ngayon single pa rin siya. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Na marami rin kasi lalaki sinasabi na hindi kasi nila iniisip din yung katayuan ng madali nga sa babae makipag-sex, pero yung future na family, partnership, long-term relationship, tsaka anak, yun ang mahirap sa kanila na kaya nga sa Morgan Stanley study, 'di ba? Mas maraming masisingle daw na babae 25 to 45 years old by year 2030. Totoo yan. Kasi alam na rin ng lalaki yan. Kagaya na itong black pill, red pill, yung mga nature ng hindi ka naman talaga mahal ng babae. It's just your turn. Which is totoo naman talaga yan. Hanggat may na-provide ka, turn mo pa rin. Turn ka ng turn. Kaya nga, alam mo yung 51st date? Yan yun eh. Yan yung nun eh, wisdom niyan. Lagi kanyang hindi kilala ng babae. Everyday dapat bago. May mga provide ka. Either looks pa yan, money or status, LMS. Kung looks, everyday niya makikita yung mukha mo na pogi. Dapat pogi ka pa rin parate. Kasi pag nag-fade din yung kapogian mo. Although gusto ka pa rin niya talaga kasi genuine desire yan, pero nababawasan yan. Ma-attract pa rin siya sa mga bata pa na mas pogi. Which is totoo nangyayari rin yan. Pero, sabay kasi kayang tumatanda eh. Kaya nag-i-stay siya sa'yo. Yun lang naman yung reason nun eh. Kung bakit siya nag-i-stay sa matandang pogi. Kasi dalawa na kayong tumanda. So, hindi na siya reasonable na makipaghiwalay para ipagpalit sa bata na titira-tirahin lang siya at aanakan. So, ganun mag-isip yung babae. Hindi ko generalize base lang to sa logic ko. Kasi nilalagay ko yung position ko sa babae na side. Kung ako mag-iisip, ganito na lang din, ganyan. So, paano? Yun lang siguro. 30 minutes. Peace.